Romans chapter 6, verses 1 to 6. Ito ang salita ng Diyos na hindi nagkakamali at nagbabago. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Pagpalain nawa ng Panginoon ng Kanyang salita, maaari na po kayong magsiupo. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat ang mga katotohanan sa espiritual na realidad ay hindi niyo ginawang tago sa amin na nabubuhay sa ngayon sa aming laman, at ang aming mga paningin ay inyong binuksan upang makita ang mga realidad na ito. At iniabot ninyo ang iyong iglesia at ang mga pamamaraan ng biyaya upang ito'y aming masalat, ito'y aming malasap at matikman at makita at mahawakan. Kung kaya't ang iyong banal na espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin ay mag-cause din sa aming mga puso ng malalim na pagkamangha at appreciation sa iyong salita, at sa patuloy na pagkilos nito ay magdulot din sa amin ng pagkakaisa at malalim na pagtingin sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya't samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito, at ang aming dalangin ay ituon ng Espiritu ang aming mga mata sa kaluwalhatian at kadakilaan ni Kristo Jesus lamang. Sa pangalan niya, Amen. Mga kapatid, kung pamilyar po kayo sa mga salitang nagsasabi kung saan that a picture tells 1,000 stories. Marahil meron po kayong mga painting na nakita, at kung saan yung mga painting na ito ay totoo naman na nagpapakita at nangungusap ng napakaraming kahulugan at maraming istorya. At isa na po dito sa mga painting na ito, kung familiar kayo, kay Pablo Picasso, is meron siyang painting na tinatawag na Guernica. And this painting is often considered as one of the most powerful storytelling paintings ever. So pagkat kung titingnan natin yung painting na yon, itiyak na nagpapakita ng napakaraming istorya, larawan at kaganapan sa isang painting na yon. This painting is a response to the bombing of the town of Guernica during the Spanish Civil War. And bagamat hindi literal yung mga pinakita doon, pero kung paano ito ipininta ni Picasso, nagpapakita yung collage na yun ng isang chaotic suffering. There is a screaming mother holding her dead child, a fallen soldier, at mga kabayo at bull na tila natatakot doon sa pangyayaring iyon. Why it tells us 1,000 stories? Every figure doon sa painting na yun ay nagpapakita ng human agony. Nagpapakita ito ng injustice and horror. At hindi lamang isang event yung makikita mo doon, kundi napakaraming istorya kung saan tumatalakay doon sa iisang kaganapan na iyon, yung bombing doon sa town ng Guernica. A great painting holds 1,000 stories in one frame. Pero alam niyo mga kapatid, sa baptism na ating nasaksihan kanina, it holds a greater reality. And it tells immeasurable, innumerable stories kung paano ang banal na Trinidad ay kumilos sa kasaysayan at patuloy siyang nagliligtas ng kanyang mga hinirang. It is not just a story to be seen, but yung na-witness natin kanina is a covenantal act
of love and promise of the triune God towards His people. Kaya ito yung magandang silipin natin, makita natin dito sa Romans chapter 6, kung paanong binalikan ni Pablo yung bautismo ng mga mananampalatayang ito. At sa chapter na ito, tutukuyin ngayon ni Pablo kung ano yung naganap sa kanila, ano yung naganap sa atin, kung ating babalikan yung ating bautismo. Ano yung naganap sa isang mananampalataya sa likod ng pagpapawalang sala sa kanya doon sa chapter 5. Ano po ba yung matatandaan natin sa chapter 5? Sa unang verses, ang sabi doon ni Paul, "Since we have been justified by faith, we have peace with God." And alam natin na yung peace na yun is hindi simply generic kind of peace. Ito ay redemptive peace na mayroong kinalaman sa iyong katatayuan sa harapan ng Diyos. Hanggang sa ipinakita niya sa mga susunod na verses doon sa chapter 5 na lahat ng nanampalataya kay Kristo ay wala na sa hanay ng unang Adan, kung saan nagdulot ng kapahamakan, kamatayan at kahatulan. Ngunit ang bawat nanampalataya kay Kristo ay nasa ilalim na ng bagong Adan, kung saan nag-umapaw ang katuwiran na ibiniis ng Diyos sa isang mananampalataya. Ngunit gusto ko lang ipaalala sa atin, mga kapatid, that yung usapin ng justification sa chapter 5, it is not the whole of our salvation. Rather, it is our union with Christ from eternity past, accomplished on the cross and applied by the Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, matapos mabautismuhan ng isang nag-profess ng kanyang pananampalataya, hindi doon natatapos yung kanyang buhay Kristiyano. Hindi ibig sabihin na, okay, ako'y nabautismuhan, nalaman ko ang katuruan ng pagpapawalang sala, and then malaya na akong gawin kung ano mang gusto ko. Hindi ganon. Kundi kakabit ng pagpapawalang salang ito ng Diyos ay ang tinatawag nating sanctification. Ito ay pagtatangi, pagbabanal ng Diyos sa atin bilang Kanya. We are set apart, sanctified para sa Panginoong Hesukristo. At hindi ba napakagandang mabuong kaisipan ito sa atin, mga kapatid? Ikaw ay dating tinatanggi ng Diyos, pero ngayon ikaw ay itinatangi niya sa Kaniyang pamilya. In justification, God deals with the penalty of our sin. That is what God has done for us, external and legal. Pero pagdating sa sanctification, He deals with the power of sin. What He does in us. And that is internal and personal. Anong sabi ni Paul sa Romans chapter 8? You, however, are not in the flesh. Kinukumparan niya yung state ng isang Kristiyano. Wala na kayo sa realm kung saan ang laman ay umaalipin sa inyo, kung saan kayo ay bihag ng kasalanan. Sabi doon ni Paul, you are in the Spirit. At ano yung mga karugtong ng pagiging in the Spirit? You are able to put to death the deeds of the body. At anong sabi pa doon? Through the Spirit, it bears witness that we are His children. Kaya't pag-ingatan natin, mga kapatid, dahil sa likod ng kadakilang ito ng Ebanghelyo, ng pagpapawalang sala, hahanap at hahanap pa rin ng puwang ang kasalanan at ang mga masasamang tao na susubukang sirain ang dakilang katotohanan ito. Anong na-encounter natin kanina nung binasa natin yung opening passage ng Romans 6? Ano yung na-encounter dito ni Pablo? May mga pilosopong tanong na bakit hindi na lang tayo magpatuloy sa kasalanan? Total naman, mabiyaya ang Diyos. Upang sumagana ang kanyang biyaya, edi gawin mo ng gawin ang kasalanan. And may mga modern na expression nito. Baka marahil narinig mo na ito na bakit hindi ko na lang gawin ito and then later, saka ka na lang mag-repent. O kaya sa aming mga nakakasama ngayon ng mga kabataan, palagian namin kayong nakakasama sa bawat preaching, marahil iniisip mo na later na lang kaya ako manampalataya, total mahaba pa naman ang aking buhay. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Inaasahan na ni Apostol Pablo yung ganitong kaisipan, itong baluktot na katuwiran, kung kaya't ang ginawa ni Pablo, siya ay gumamit ng isang makapangyarihang larawan upang i-shut down itong palso at baluktot na kaisipan na ito.
At ano po yung ginamit niya to shut down such foolish argument? Ito po yung kanilang baptism, yung kanilang bautismo. Napaka makapangyarihan, mga kapatid, ng pinapakita ng Diyos sa sakramento ng bautismo. Makapangyarihan ang larawan na ito. Kung kayo ay nakakita na ng mga estatwa o mga larawan na nagpapakita ng mga sikat at tanyag na tao. Halimbawa, sa NBA, may estatwa si Jordan. Hindi si Brother Jordan, si Michael Jordan. May estatwa si Kobe. Lahat ng mga greats na yan, lahat ng mga legends na yan. At yung mga estatwa na yon ay nabuo upang ipakita yung kanilang accomplishment. Itong estatwa na ito ay in honor sa taong ito dahil ganito siya ka-great, ganito siya kadakila yung accomplishment niya sa kanyang karir. Pero mga kapatid, tila sa bautismo, hindi ganun. Hindi pinapakita sa bautismo kung ano yung na-accomplish o ano yung kadakilaan ng tao. Di ba sa mga estatwa, yung kadakilaan ng taong iyon. Pero sa bautismo, yung bawat taong nababautismuan kanina, ang ipinapakita doon ay hindi kung gaano sila kagaling, kung hindi sila kung gaano ka-great o kadakila, kundi ang pinapakita doon ay ang kadakilaan ng Panginoon, ang kadakilaan ng ating Diyos. At ito yung magiging mensahe natin sa hapon na ito. In relation sa ating baptism, itinaguyod ng Diyos ang bautismo sa kanyang iglesia bilang deklarasyon ng kanyang dakilang pagliligtas at kapahayagan ng isang taong muling binuhay kay Kristo. Pansinin niyo yung mga keywords na ating ginamit. Bautismo, hindi hiwalay sa iglesia, hindi hiwalay sa deklarasyon ng kanyang dakilang pagliligtas, hindi hiwalay sa kapahayagan ng isang taong muling binuhay kay Kristo. Kaya't ano po yung sagot ni Pablo sa isang baluktot ng katuwiran na magkasala na lang tayo upang sumagana ang biyaya? Ang sabi niya, hinding-hindi. Hinding-hindi. Ito ay double negative. Hindi niya lang sinasabi na wag naman, kung hindi sinasabi niya doon, wag na wag. Hindi yan ang kaisipan ng isang taong binago ng espiritu. Paano ang isang tao na nasa matinong pag-iisip, na wala na sa hanay ng udang Adan at sa bartulina ng kasalanan ay babalik pa doon. Patay ka na sa iyong mga kasalanan. Wala ka ng business o tipanan sa kasalanan. Ang sinasabi doon ni Pablo, wala ka na doon sa realm o sa sphere ng sin kung saan dating umaalipin sa iyo. Kung saan dati sunod-sunuran ka lang. Sa katunayan, ang pinapakita dito ni Pablo, ikaw ay nasa bagong nilikha na. Doon sa bautismo na yon, pinapakita niya na ikaw ay tumawid na sa bagong buhay at ang iyong buong katapatan, ang iyong buong obligasyon, interes at kaisipan ay nakatuon na sa bagong nilikha. Nakatuon na sa iyong bagong Panginoon. Ito ay wala ang kasalanan, yung natitirang korupsyon, bagamat nananalaytay ito sa ating mga laman, hindi natin ito minamaliit, ito ay wala ng pangil o kamandag, sapagkat maging ang mga ito ay naipako na sa krus ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko rin po inaalis, mga kapatid, yung realidad ng ating mga indwelling sins, ng ating mga remaining sins, yung ating mga bagong kapatid sa pananampalataya, may encounter nila yung mga remaining sins kung saan tila nag-a-attempt mag-build ng statue na gawa o nakatindig sa kakayanan ng tao. Pero hindi rin natin inaalis, mga kapatid, at hindi natin pwedeng alisin yung realidad ng indwelling ng Holy Spirit. Ang Espiritu ang lumikha sa atin ng bagong puso at siya din ang kapangyarihang nagpako sa ating mga laman kasama ni Kristo. Kaya para kay Pablo, isang kahangalan ang lubusin ng kasalanan upang subukin ang biyaya. Isang kahangalan ang lubusin ng kasalanan upang subukin ang biyaya. Ito ay tahasang kontradiksyon sa Ebanghelyo.
Kaya't mga kapatid, ngayon ipapakita sa kanila ni Pablo at sa atin na mga mananampalataya ang mga espiritual na realidad sa likod ng kanilang bautismo. Una, ang bautismo bilang tanda at selyo ng ating kapatawaran dahil sa kamatayan ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng ating kapatawaran dahil sa kamatayan ni Kristo. Ang sabi po sa verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Sino yung tinutukoy niya na tayong lahat? Hindi lahat ng tao, kundi lahat ng nabautismuhan. Lahat ng mga mananampalataya. Mga taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Kristo at pagtalikod sa kasalanan. They are the only proper and qualified subject of this water baptism. Anong sabi ni Paul sa Romans 10, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ was raised from the dead, you will be saved. That Jesus is Lord and you will be saved. At ito yung nangyari doon sa Acts chapter 2. Anong sinabi sa Acts chapter 2? And many who received the word, yung pinrich ni Peter, were baptized and then added to the church. Tinuro ito ni Kristo sa kanyang diskusyon kay Nicodemo. No? Bilang paalala muna, doon pagdating sa sinabi natin patungkol sa baptism, hindi ito sinasabi ni Pablo na ang bautismo ay nakakaligtas. At tulad din ng pinag-aralan natin sa Peter, naalala nyo, yung kay Peter, ginamit niya yung ark ni Noah, yung flood, na sinasabi niya kung paano yung water, hindi ito simple removal ng dirt, kundi ito ay may kinalaman sa cleansing ng conscience. Ibig sabihin, yung bautismo kanina na nakita, nasaksihan natin ay pagpapakita ng inward reality ng isang makasalanan, na yung kanyang conscience na puno ng dagta at mantsa ng kasalanan, ito ay nilinis ng Panginoon. Mga kapatid, bakit kaya ang kamatayan ni Kristo yung napiling example dito ni Pablo na inahalin tulad niya sa bautismo? Dahil batay sa kautusan, mga kapatid, wala ni isa sa lipi ng unang Adan ang nakasunod sa batas. At dahil doon, ang hatol sa atin, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ang hatol sa iyo ay sumpa at kaparusahan. At ang kaparusahan ng kamatayan ay at kaparusahan ng kasalanan ay eternal na kamatayan. At ito ay isang pagkakautang na hindi mo kayang bayaran o tubusin. Kung ang mga pagkakautang mo sa lupang ito ay kaya mong takasan, at sila ay wala ng claim sa iyo kapag ikaw ay namatay, ibahin mo ang iyong utang sa harapan ng Diyos. Dahil hanggang sa likod ng kamatayan ay sisingilin ka ng kanyang hustisya. Kung kaya't napakayaman ng mga salitang ito na sinabi ni Pablo, ang sabi ni Pablo, patay ka na sa kasalanan. At hindi lamang yun, ang napakaganda doon, ang sabi ni Pablo, ikaw ay nabautismuhan at kasama sa kanyang kamatayan. Kung ang sinabi ni Pablo dito ay kayo ay patay na sa kasalanan, period, napakadelikado nun sa isang tao. Kung ikaw ay patay sa kasalanan, ang kasunod nun ay tiyak na kahatulan. Pero ang sinabi sa atin kanina, ikaw ay patay na sa kasalanan at namatay na kasama ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay merong kasama doon sa kamatayan. Hindi ka nag-iisa. Sapagkat kung ikaw yung nag-iisang namatay sa iyong mga kasalanan, ito ang pinakamalaking problema mo, kaibigan. Tatanggapin mo ang kahatulan at ang sumpa ng iyong kasalanan. Kung kaya't ang sabi ni Pablo, kayo'y mga nabautismuhan na at kasama sa kanyang kamatayan, hindi ng iyong kamatayan, kundi ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At napakakaiba ang kamatayan.
ni Kristo. Dahil una, siya ay hindi kasama sa makasalanang lipi ng unang Adan. Kung saan diniscuss ito, Romans chapter 5, yung previous chapter. Hindi siya kasama sa makasalanang lipi ni Adan. At ito yung makapangyariang himala na ginawa ng Diyos sa birheng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya kasama doon sa lipi ng unang Adan. At pangalawa, perpekto niyang tinupad ang perpektong batas ng Diyos na nanghihingi ng perpektong pagsunod. Doon sa lipi ng unang Adan, sa hanay na iyon, wala sino man sa atin ang kayang sumunod doon sa kanyang perpektong kautusan. Pero dahil merong ikalawang Adan, ang lahat ng humanay sa kanya ay itinuturi at inaaring matuwid ng Diyos. Hindi dahil sa accomplishment na meron sila, kundi dahil sa kung ano yung na-accomplish ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa kamatayang iyan, wala na itong kamandag. Wala itong kamandag sa kanya. Anong kaparusahan ng kasalanan? According kay Paul, ito ay kamatayan. At pag-isipan nyo, ano ang magagawa ng kasalanan sa isang taong ni minsan hindi yumuko sa kanya? Anong magagawa ng kasalanan kay Kristo Jesus na minsan hindi nagkasala at hindi sumunod sa kanya? Sa atin, meron talaga dahil tayo nakagawa ng kasalanan at gumagawa ng kasalanan. And so may claim yung death sa atin. May claim yung sin sa atin. Pero nung magagawa ng kasalanan at kamatayan sa isang taong ni minsan hindi yumuko sa kanya. Pag-isipan nyo na maging ang mga tao sa lumang tipan, kinakailangan ng malinis na hayop upang pagpatawan ng kanilang kasalanan ayon sa tipan ni Yahweh sa kanila. Kung yun ay ganun yung konsepto sa lumang tipan, paano pa kaya kung ang perpektong tupa ng Diyos na si Kristo Jesus, na siyang tunay na nakakapag-alis ng kasalanan, ang maging alay para sa iyo? Kung yung mga tupa sa lumang tipan, ang sinabi ng writer ng Hebrews, kailanman hindi nakapag-alis ng kasalanan, paano pa kaya? Gaano kadakila yung dugo ng kordero ng Diyos kapag ito yung lumapat sa iyo? Kapag ito yung kumatas sa iyo bilang iyong alay. Kung kaya't pinakita natin kanina, dito dinistrongkahan at dito tinanggal ng Panginoong Hesukristo yung pangil ng kasalanan at kamatayan. Siya ang naging perpektong alay at bayad pinsala sa Diyos. Ikaw ngayon na mananampalataya sa Kanya, may kakayanan siyang bitbitin ang iyong mga kasalanan sapagkat sa Kanya ipinataw ng Diyos ang iyong kahatulan. Siya ang naging may kasalanan at bayad pinsala bagamat siya ay walang kasalanan. At alam niyo yung realidad dito mga kapatid, kinansilan na ng Diyos ang iyong utang sa Kanya. At ito ay legal na transaksyon. Malinis na ang iyong record at ang matindi pa, it is as if ikaw ay hindi nagkautang sa Kanya. Dahil ayon sa mataas na hukuman ng Diyos, nagkaroon ng malaking kabayaran sa iyong mga kasalanan. Itong sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, in chapter 2, verses 14, canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. Ganun yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kinansilan niya ang iyong malaking pagkakautang at pagsalansang sa eternal at banal na Diyos na ito. Kaya ngayon, ikaw ay nagkukubli sa Kanyang krus. Ikaw ay nagagalak sa Kanyang kamatayan sapagkat walang pinakaligtas at pinakapayapang lugar sa buong nilikha kundi sa krus ng Panginoong Hesukristo. Gusto kong pagnilayan nyo ito mga kapatid, hindi ba kapag nakakakita kayo ng mga aksidente, yung mga malalalang trahedya na marahil nakikita nyo sa YouTube, sa mga social media, hindi ba lalo kapag yung mga involved ay bata, sanggol, at sinapit yung ganitong trahedya, hindi ba't merong pagkahabag
merong pagkadismaya sa injustice na nangyari. Kapag nakita natin yung mga biktima ng gera na nakapalibot sa amang dako ng mundo ngayon, nagkakaroon tayo ng disgust sa epekto ng korupsyon at kasalanan. Tayo'y tila nalulungkot at nahabag sa mga ito, sa mga namatay sa sakit, sa mga kamag-anak at mahal natin sa buhay, merong somehow na pagkalungkot. Pero mga kapatid, sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo is merong kagalakan. Bakit paano ang isang tao na nahahabag at nagkakaroon ng pagkalungkot sa trahedya na nangyayari sa kanyang kapwa at sa kanyang paligid, ay nakuhang magkaroon ng kagalakan, nakuhang mag-rejoice sa kamatayan ng isang taong ito. Mga kapatid, dahil yung kanyang kagalakan ay nauugat doon sa alay na meron ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay namumukod tangi, sapagkat ito ang kamatayan na may kakayanang magligtas sa atin at sa isang makasalanan. Dito, mga kapatid, makikita natin yung taliwas na dinulot ng unang Adan. Tiyak yun na sa hanay ng unang Adan ay merong kamatayan, merong sumpa. At ang nang sinabi doon, sa pagkakasala niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. And so lahat ng nakikita nating death, lahat ng nakikita nating kamatayan, ito'y tiyak lamang na magdudulot sa atin ng kabigatan. Pero nung ipinakita ni Pablo yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay nagbubunyi. Tayo ay nagre-rejoice. Sapagkat iba yung dulot ng kamatayang iyon. Ang kamatayang iyon ay nagdulot ng pagpapawalang sala at katuwiran sa marami. Ito ang isang realidad sa likod ng tubig ng bautismo, kung saan ang isang tunay na mananampalataya ay inilubog. Kasama ng Panginoong Hesukristo, siya ay patay sa kanyang mga kasalanan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ito ay paanyaya ng pag-ibig at pag-alala sa iyong kaluluwa, kaibigan. Ang bawat bautismo na nasasaksihan mo at nakita mo kanina, ito ay panawagan sa iyo ng Diyos na hingin ng kanyang biyaya na yung spiritual at yung inward reality na meron o behind doon sa baptism na yon. Hilingin mo sa Diyos na ito ay maganap sa iyo, kaibigan. Pero ang bautismo ay hindi lamang tanda ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito din ay tanda at selyo ng kaluwalhatian dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lamang huminto kanina si pastor na inilubog ka. Dahil kung inilubog ka lang doon, hanggang mamaya, tiyak yun, mamamatay ka talaga. Pero merong pag-ahon na naganap. At ito ay nagpapakita, at ito ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Pablo sa chapter 6 ng Romans, verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nilibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Mas naging higit na dakila yung kamatayang ito na ipinakita ni Kristo dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kung isang tao, gaano man siya kadakila at even lahat ng mga conquerors and kings na nakita natin, lahat ng ito'y namatay, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nabuhay magmuli. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, matapos niyang mamatay, siya ay muling nabuhay magmuli. Hindi lamang ang kahalagahan ng kanyang kamatayan yung ating tinitingnan, kundi yung kanyang muling pagkabuhay. At mga kapatid, tandaan natin na pag sinabi nating glory o kaluwalhatian, hindi ito exclusive lamang sa tinatawag nating glorification o sa consummation. Sapagkat ang mga maluwalhating darating na iyon o ang konsumasyon na iyon ay mayroong patikim sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Ito ay may patikim sa kanilang pamumuhay ng may kabanalan.
Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay tila paalala sa atin ni Pablo na hindi magkahiwalay o optional ang matuwid na pamumuhay sa isang taong pinalaya. At yun yung nakita natin kanina sa baptism. Hindi optional para sa kanila na hindi na sila mamumuhay ng nasa katuwiran at kabanalan. Hindi optional yun. Ito ay kakabit ng kanilang pagpapawalang sala. Kung paanong hindi na muling mamamatay si Kristo ayon kay Pablo, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi na babalik sa pang-aalipin ng kasalanan. Bakit, mga kapatid, ang pagkabuhay ni Kristo? Kung kanina tiningnan natin bakit ang kanyang kamatayan, ngayon naman ay bakit ang kanyang pagkabuhay. Dahil dito, mga kapatid, may bagong kapangyarihan at pwersang nagahari sa iyo. At mahalagang malaman natin na ang ginawa ng Diyos sa atin at sa bawat isa ay higit pa sa pagpapawalang sala. Kung bakit sinabi natin kanina na hindi humihinto ang buhay Kristiyano sa justification. Parte ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo at ang pakikipag-isang iyon ay dumadaloy ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Ang kabanalan, ang pag-aaring ganap bilang anak at ang iglesia. Mga kapatid, pinakita dito ni Pablo na ang kapangyarihan ng iyong tagumpay laban sa kasalanan ay kung paanong tiyak na si Kristo ay nabuhay magmuli. Ibig sabihin, mga kapatid, doon sa pag-ahon kanina, doon sa mga binautismohan, pinapakita na mayroong radikal na pagbabago sa kanilang pagkatao. Kung saan ikaw ay unti-unting nawawangis sa imahe ni Kristo Jesus ayon sa kapahayagan ng salita at pagkilos ng Espiritu. And the same, mga kapatid, hindi lamang ito sa ngayon, kundi higit doon sa mga unang mananampalataya na sa kanilang bautismo, kasunod noon ay ang kanilang tipanan at pangako hindi lamang sa Diyos kundi sa kanilang mga kapatid na sila ay sama-samang lalakad sa katuwiran at kabanalan. Hindi ba yan din yung kasama sa ating binabasang covenant vows na tayo ay sama-samang lalakad sa katuwiran at kabanalan. Dati, nag-a-abound ka sa kasalanan. Ngunit salamat dahil ang pinapakita na ngayon ng resurrection ni Christ kung saan ikaw ay kaisa, ikaw na ngayon ay nag-a-abound sa biyaya. Hindi ka na nag-a-abound sa sin, ikaw na ngayon ay nag-a-abound sa biyaya sa iyong buhay. At hindi ba pauna nang sinabi yun sa mga testimony na narinig natin kanina? Dati, narinig natin kanina ang mga testimony na dati ganito ako sa kalaswaan, sa hindi pag-amin ng kasalanan, sa kasamaan. Ngunit paano sila nagwakas? Ang kanilang testimony ay nagwakas sa kung paanong binago ng Diyos ang kanilang buhay. Kung paanong umapaw ang biyaya sa kanilang pag-uugali. Hindi na sunod-sunuran sa kasalanan. Ito yung maganda. Hindi ka na alipin at sunod-sunuran, meron ka na ngayong kakayanan pang patayin ito. And the more grace is vivified, brothers, the more sin is mortified. Anong sabi ni Pablo sa Ephesians 2? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Niligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang kaloob ng Diyos tungo sa mabubuting gawa na Kanyang inihanda. Another passage sa Titus chapter 2. Pakinggan niyo ito. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin. Pakinggan niyo, hindi hiwalay yung verse 11. Yung kagandahang loob ng Diyos na nagligtas sa atin, hindi siya hiwalay. Sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ito yung resulta ng pagpapawalang sala
sa kanila ni Kristo. Ito yung resulta ng kanilang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang bagong buhay, mga kapatid, ay hindi passive. Ito ay merong aktibong pwersa at kapangyarihan na nagpo-purify, nagtatransform ng isang makasalanan. At ang Kristiyanong nabuhay ay kailanman hindi na mamamatay. Ibig sabihin, kailanman ang isang tunay na mananampalataya ay hindi babalik sa kanyang mga kasalanan. A washed pig may return to the mire. A dog will return to its vomit. But a true sheep of Christ will always hear His voice. He will always be kept by the power of His grace. Kaya mga kapatid, tingnan natin yung kahalagahan sa likod ng ating bautismo. Nagkaroon ka ngayon ng mataas na kalidad ng pamumuhay. Ang bagong buhay na mayroon ka ay ang kalayaan mong mabuhay ng matuwid para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa konteksto ito ng kanyang katawan, ang iglesia. Kaya't napakahalaga mga kapatid, di ba pinag-aralan natin sa Sunday School ni Pastor Eli na yung iglesia, ang isang biblical na iglesia, siya yung nagsasagawa ng biblical na bautismo. Sapagkat doon natin makikita na yung unang formal at pampublikong mabuting gawa, ang unang formal at pampublikong gawa ng isang nagsasabing siya'y mananampalataya ay yung kanyang bautismo. Sa iyong pag-ahon sa tubig, ito ay iyong deklarasyon at tipan ng iyong pagkakakilanlan ay si Kristo at ang kanyang iglesia. Anong sabi sa Ephesians chapter 4? Sabi doon ni Pablo, there is one body, one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So mga kapatid, sa bautismo na yun, yung reconciliation at yung iyong union ay hindi pinapakita bukod doon sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kasama doon ay yung ating pakikipag-isa, pakikipagtipan sa kanyang katawan. At ito ang iglesia. Kaya't kanina, paulit-ulit na tanong ito doon ni Pastor, ito dapat ay kusang loob at pangako ng buong pusong pakikiisa sa kanyang katawan, kung saan ang bagong buhay ay patuloy na lumalago at sumasagana. At gusto kong malaman mo ito, kapatid, dahil sa katotohanan ito na hindi hiwalay yung bautismo sa isang biblical na iglesia, ang iyong pagsasabi at pagpoprofess na Kristiyano ay hindi lumalabas na kolorum. Na kung nababalitaan nyo, merong mga nagrarally, marami nangyayari ito, nagrarally, tapos kunin mo yung isang tao doon at tanungin mo, ano bang pinaglalaban nyo? Madalas sinasabi, hindi ko alam, binayaran lang ako eh. Sasabihin nung nagrarally, hindi ko nga alam eh. Kung basta sumama lang ako kasi merong pinaglalaban dito. Mga kapatid, sa isang biblical na bautismo, sa ilalim ng biblical na iglesia, yung iyong paglilingkod, yung iyong pag-ibig, your love and service to God ay specific. Hindi ito simple na sinasabi natin na Kristiyano ako. Ako ay nananampalataya kay Kristo. Ngunit walang biblical na iglesia. Pero pinapakita doon sa bautismo na merong biblical na iglesia, ang katawan ng Panginoong Hesukristo kung saan siya kabilang at ang kanyang pag-ibig at paglilingkod ngayon ay defined. Ito ay specific. Empowered by His Spirit, guided by His Word, and applied through His body. Kaya ang iyong pananabik sa salita ng Diyos, ang iyong kumpiyansa na dumulog sa Kanya, sa panalangin, ang iyong pagsamba ng may kagalakan at banal na takot, at ang iyong mabubuting gawa, ang iyong mga good works towards sa iyong kapwa-tao, ay meron na ngayong tamang direksyon. Hindi ito simply aimless.
Maraming nagsasabi na hindi ko kailangan yung church, kaya kong maging Kristiyano mag-isa. And yung obedience na yun, ay yung superficial na works na yun ay aimless. But here, dahil merong biblical na iglesia, at may na nakatindig sa salita ng Diyos, at nandoon ang Espiritu ng Diyos, yung ating love and service ay defined. Ito ay specific. Pag nilayan natin ito, mga kapatid, bilang pagwawakas, sa iyong bagong buhay, ikaw na ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ang bagong nilikha at ito ay patikim ng darating na kaluwalhatian. Kaya, di ba yun yung pag-welcome natin sa kanila? Tayo ay binind ng Diyos, ng banal na Espiritu. Tayo ay pinagtagpi ng ating mga espiritu sa pagkakaisa at pag-ibig na meron sa Ebanghelyo. Ang iyong mabubuting gawa sa konteksto ng Ebanghelyo at ng Iglesia ay kasiyahan sa iyo at kalooban ng Diyos. Kaya't dito mo makikita yung matinding pagkakaiba kung kaya't ganun na lamang yung pagtutol ni Pablo na sinasabi ng mga tao na sumusubok sa biyaya na magkasala na lamang tayo upang upang sumagana ang biyaya. Dahil hindi nila nakikita yung katotohanan sa likod ng bautismo. May 3 monumental event, mga kapatid, sa isang tao. Ang iyong kapanganakan, ang iyong kamatayan, at if I may say, ang inyong kasal. So kahit sa mga couples, no? May 3 monumental event, kapanganakan, kamatayan, at ang inyong kasal. At hindi ba doon sa mga event na yun, sobrang heightened ng ating isip, ng ating emotion. Pero imagine niyo yung 3 yun ay sabay-sabay nating nasasaksihan sa tubig ng bautismo. At ito yung kagalakan natin, hindi lamang emosyon, yung heightened doon, yung ating buong pagkatao na captivated by the Word of God and enslaved by the Spirit of God, ay nagpapakita sa atin ng malalim na katotohanan ng pakikipag-isa sa banal na Trinidad at sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang direkta at pisikal na larawan at deklarasyon ng kanyang dakilang pagliligtas. Kaya't bilang hamon sa aming mga kasama ngayon, at sa isang mananampalataya, tingnan mo ang iyong bautismo hindi bilang paraan ng kaligtasan o isang simbolo lamang, kundi isang realidad kung saan ang isang makasalanan ay naging kaisa ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa atin po ng mga magulang, sikapin natin na ituro sa ating mga anak ang mga espiritual na katotohanan sa likod ng bautismo na kanilang nasaksihan. Maging hamon sa atin na asamin natin na maranasan nila yung mga katotohanan ito. Maging hamon sa kanila na asamin din nila hindi yung panlabas na anyo ng tubig na iyon, kundi yung panloob na pagbabago na gawa ng Espiritu. Sa ating lahat, naway sikapin nating bilang mga mananampalataya na nabautismohan na, sikapin nating mailarawan araw-araw ang ating bautismo. Dahil si Kristo ay gumagawa sa atin. At hindi contradicting iyon, mga kapatid. Sikapin natin na ilarawan ng bautismong ito araw-araw dahil ang Diyos ang gumagawa sa atin. Ito ang maging kaaliwan mo sa pabago-bagong sitwasyon ng iyong buhay, kahit pa sa mukha ng kamatayan. Dahil kung gaano katotoo na naramdaman mo na binalot ng tubig ang iyong buong katawan sa iyong paglubog, walang bahagi ng iyong katawan ang hindi sinakop ng Panginoong Hesukristo. Ika'y nababalot ng kanyang katuwiran na kahit ang mga apoy at pangil ng impyerno ay walang talab dito. Kaya't kahit ikaw
sa iyong pakikidigma sa kasalanan at sa kung minsang pagkahulog mo dito, hindi ka nito kayang tuluyan na gapiin. Sapagkat yun yung pinapakita ng bautismo. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo na naggagarantiya ng iyong tagumpay. Kaya't balikan mo ang iyong bautismo. Ikaw na Kristiyano, magdiwang ka dahil mula simula hanggang wakas o sa kamatayan man, hindi ka iniwan ng iyong Panginoong Jesus. Ito ang buhay na larawan ng ating kaligtasan at ganyan katiyak ang ating pag-usad sa kabanalan tungo sa kaluwalhatian. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagpapakita ng realidad na meron sa aming bautismo. Kami ay kasama niyang namatay doon sa krus. At kami rin ay muling nabuhay bilang parte ng bagong nilikha. Kaya't salamat dahil hindi niyo kami pinabayaan sa aming mga kasalanan at ang Diyos Anak ay naparito upang tubusin kami sa aming mga kasalanan upang ang batas ng Diyos na hindi namin kayang tupdin, siya ang naging representasyon at ang aming ulo. Sa aming pagkahanay sa Kanya, ang iyong katuwiran ay aming naranasan. Kaya't nawa, O Diyos, kami ay mamuhay bilang mga tao na diniklarang matuwid na iyong pinawalang sala. Kami ay mamuhay bilang mga taong patay na sa kasalanan, ngunit buhay na kay Kristo Jesus. At ito lagi ang aming ipakita, hindi lamang sa loob ng aming tahanan, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi sa bawat tao naming makasalamuha. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.